Ito na yung meriendang napakadaling gawin, pwede paggawin pang negosyo, napakasarap at affordable. Maglagay ako ng 500 grams na glutinous powder sa mixing bowl at lagyan ko ng tubig, bali mga 2 cups ang nailagay ko dyan, pero nilagay ko siya ng unti-unti para hindi agad mabigla kasi minsan mayroon namang glutinous powder na malakas sa tubig, kaya tansyahin mo lang at unti-unti para ma-sure mo na hindi ka na magkulangin sa powder. Pero kung halimbawa hindi mo maiwasan at nasubrahan ng basa, dagdagan mo na lang ng powder o ng glutinous powder. At pagkatapos yan, imamasahe lang natin ng mabuti hanggang sa magiging dough kagaya nito na hindi naman siya basa at hindi rin siya tuyo. Okay na to. Gamitan ko lang yan ng 1/4 cup na scoop at bilugin. Pagkatapos ipa-flatten ng bahagya. Depende sa iyo kung gaano kalaki na scoop ang gamitin mo. Pwede mo naman liitan, pwede mo naman lakihan. At pagkatapos yan, ilagay ko yan sa aking tray at ituloy ko na lang sa pagbilog yung mga natira pa nating dough. At pagkatapos, lagyan ko ng butas sa gitna para pagka pinirito natin, hindi siya lulubo at hindi magpuputok-putok. At nagpainit na rin ako ng mantika. At saka ilagay ko na yung, prituhin ko na yung ginawa nating karyoka. At pagkatapos antayin lang natin makuluto yung kabilang side o mag-brown ng konti. Alam naman natin medyo umaalsa na siya. At saka balikta rin para yung kabilang side naman ulit yung maluluto. Pagkatapos niya na maluto, tanggalin muna natin yan sa kawali at ilagay sa bowl. At isit aside at ituloy lang din muna sa pagluto yung mga natira pa nating dough. At sa same na kawali, hindi ko na binawasan yung mantika. Naglagay ako ng asukal. Bali mga 1/4 kilo ang nagamit kong asukal. Gawin lang natin o i-caramelize o hanggang sa mag-melt yung asukal. Kagaya lang nito, okay na to. Ilagay ko na yung pinirito nating karyoka at ikukut sa ating caramel sugar. Pagkatapos yan, balik-tarin lang hanggang lahat na part magkaroon na ng sugar. At pagkatapos, susukin ko yan sa barbecue stick. Pwede namang hindi na kung wala kang barbecue stick. Pero kung halimbawa, pinapakita ko lang na tinutusok ko siya ng barbecue stick para kung gusto mo siyang ipagnegosyo, pwede mo siyang itusukin para mapresyuhan mo kaagad kung ilang piraso ang ilalagay mo. At pagkatapos siya, ituloy na lang sa pagluto yung mga natira pa at ready to serve na yung ating napakasarap na karyoka. Kaya mga kalasa, kung nagustuhan mo yung ating video, please like na lang at pakishare na rin sa inyong mga friends. At kung bago ka pa lang sa aking channel, subscribe na at i-click mo na rin ang bell button para sa mga notification. Ito na yung ating karyoka, napakasarap na merienda. Hanggang sa muli mga kalasa, thank you for watching. Bye-bye!